Hello, magandang hapon sa ating mga farmland. Nandito po ako sa bundok ng Paete, Laguna. At ang property po ay along the road. So nag-start lang ako dito sa abot po ng linya ng kuryente. Ito po ay 8,338 square meter po. Clean title, as in buhay pa po yung nakapangalan sa titulo. Updated po ang tax, wala pong utang sa buwis. So ayan po yung linya ng kuryente. Ayan. Ito po yung kalsada palabas po, papunta po ng Tatlong Cruz. So estimated po itong property ay mga 1.5 kilometers ang layo po sa Tatlong Cruz dito sa bundok ng Paete. So papasok po dito at papunta nga po dyan. Diretso pa po doon, lalampas pa po sa bahay na yan. Yan po yung last na poste ng kuryente. So estimated po mga 500 meters po ang layo ng property dito sa huling poste ng kuryente. Ayan, kung mapapansin nyo, malakas po ang hangin. Kahit dito ay mainit na, presko po kasi malakas po ang hangin dito. So, kaya nga po nagtatayo po dito ng windmill. So, dito po may windmill na itinatayo sa bundok ng Paete at bundok ng Kalayaan. Ayan, nandito na kami sa pinaka-property. Yan po yung property. So, pagbaba mo po ng kalsada, eto na po yun. So, ina-update ko po ang video na to kasi nga po ay nag-update po ng price yung may-ari ng lupa. Nagtaas na po. So, pag nandito ka po sa labas, sa kalsada, ayun, kita po ang mga itinatayo na windmill dyan sa area na yan. So, ayan, kung mapapansin nyo po dito, ayan po, ang dami na pong mga kalsada dun sa itaas. Ang property po ay estimated po, ang frontage po nito na kapit sa kalsada ay 120 meters frontage po. Yan po ay may mga tanim na lansones, dalandan, mangga, rambutan, at saka po niyog. Meron din po yan ng mga guyabano at iba pa pong prutas. Ito po ay dito po located sa bundok ng Paete, Laguna. Sa ngayon po, ang pinaka-last na poste ay yung itinuro ko nga po sa inyo, yun po ang linya ng kuryente. Pero ang kagandahan po, ang importante po ay may linya po ng tubig. Ayan po yung linya ng tubig. So, galing po yan sa bukal. Ayan po yung loob ng property. Ipapakita ko lang po sa inyo itong dito sa may bandang bukana. Ayan po ang mga buko. Ang dami po ng bunga ng niyog. Ito po yung bukana ng property, yung banda doon. Pero shortcut po kami. Dito po kami dadaan. Ito po yung meron pong dating palaisdaan. Yan, meron po itong kamagong or talang, mga mangga at mga rambutan. So, nito pong nakaraan, kada tripping namin, ang mga kliyente po ay nangunguha po ng mga rambutan kasi libre po yan. So mga farmland, ito po ay patag. Patag po ang property at ayun nga po yung dating palaisdaan. So siguro may makakapanood nito na napanood nyo na itong video ko na ito dati. Kaya lang po, kaya ko po in-update ngayon kasi nga po nagtaas po ng presyo. Binago na po ng presyo ng may-ari. Binago na po ng may-ari ng lupa ang presyo. Kasi nga po sa ngayon po nagtataasan ng presyo dito ngayon. Basta along Barangay Road, Cemented Road po. Pasensya na kayo mga farmland. Si Ka-Farmland TV po ay sumusunod lang po sa presyo ng may-ari ng lupa. So, kaya update ko po ito. Ayan po yung dati pong palaisdaan. So, estimated po yan siguro mga 400 square meter
or 500, mga ganun po ang tingin kong laki niyan, more or less po. Ayan po ang puno ng rambutan. So ayan po yung kalsada. Madaming puno ng rambutan. Estimated po yan siguro mga 15. Kasi nakapalibot po dyan, puno po yan ng rambutan. Tapos may mga puno po ng mangga. Ayan po, oh, may bunga ang guyabano. Ayan mga ka-farmland, yan po ay hanggang doon pa po sa paikot. Papunta doon sa may kabilang daanan ang pinaka frontage ng property. So yan po ay lansones, puno ng lansones. Andun po ang puno ng dalandan. Yan mga lansones, tsaka po money tree. Ayan po ang puno ng rambutan. Ito po ay may bukal mga ka-farmland, itong dating palaisdaan. Kaya po kung makikita nyo, ayan po, may tubig po yan. Ayan, yan po yung pinagmumulan ng source ng bukal. May maliit po na sapa. Ayan po. Yan pong mga nakapalibot dyan sa palaisdaan. Kasi ang property po ay hanggang dyan sa mga puno na yan. Yan po yung mga namumunga na puno po ng rambutan. So, nung nagdaan nga pong tag-rambutan, matutuwa po kayo kasi hitik na hitik po sa bunga. Hanggang dun po ang property. Ang property po ay sako pa po yung pa-slope na yan, yung pataas po doon, yung pa-uphill na yon, kasama po yun. Pero hindi na po kasama yung sa may tower, malayong area na po yung may tower mga ka-farmland. Para po sa mga client na naghahanap ng flat na along Barangay Road lang po, ito na po isa po sa hinahanap nyo. Ito po ang presyo po ng may-ari ng lupa ay 600 pesos per square meter po mga ka-farmland. Clean title, buhay po ang nakapangalan sa titulo. So ang property ay hanggang doon pa. Ayan, meron po ditong mini sapa. Yan po ay may bukal. Yan, kung makikita nyo may tubig. Yan po yung source ng tubig ng palaisdaan. Yan po ay linisin lang po. Pwede po yung pagkuhaan talaga ng tubig. So ayan, may mga malalaking puno ng mangga at mga saging. Ito po ay patag na patag po para doon po sa mga kliyente ko na sabi nga po ay ang gusto nila ay malamig ang location at patag kasi sila ay mga senior citizen na po. Isa po ito sa magandang property na pwede ko pong maialok sa inyo. Kasi ayaw po nila ng mga sila daw ay aakyat pa, paakyat, pababa. So ito po pagbaba nyo po ng sasakyan, ayan lang po yung pinaka kalsada, ito na po yung property. Ayan po, may mga buko. Ito po, puno po yan ng lansones. Estimated po na mga lansones ito, madami din po itong puno na lansones. Base po kasi, ayan po. Ang estimated po na puno ng lansones dito ay nasa 30
puno po. So malaki-laki din pong pera kasi po maayos pa po at madami pa pong mamunga. Ang nyog po naman ay may ilang puno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11. More or less po nasa 12. Nasa 12 puno ng niyog. Pero yung iba po ay maliliit pa. So yan po lahat po yan ay mga lansones. Yan yung mga naandyan. Tapos meron po itong ilang puno ng dalandan. 1, 2, 3. Namumunga pa rin po yan mga ka-farmland yung puno ng dalandan. 3, 4, 5. So may 5 puno po ng dalandan dito. At ayan nga po, bali 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 8 puno po naman ng 8, siyam, 10. 12 puno po ng Indian mango or ng mangga. Ayan mga ka-farmland, ang property ay hanggang doon pa lampas pa po nung kabayo. Ito po ay ang shape po nito ay halos square po. Pa-square po yung shape. So wala pong problema ang dokumento dahil malinis na malinis po. Buhay po ang nakapangalan sa titulo. Yung may bahay mga ka-farmland, boundary po yun. Hindi na po sakop yun. Hanggang dun lang po yung property. Tatry kong umikot kung hindi ako abot ng kabayo. Kaya lang, nandyan ang mga aso ni Tatay Chody. So, ayun, kung makikita nyo po yung puno na yan, yun po yung boundary yan. Yun po yung boundary ng property, papaganito po. Kasi nandun po yung muhon, padiretso po doon. Ayan. Kita nyo naman po mga ka-farmland sa video, hindi po siya paburol. Hindi po siya pataas, hindi din po siya pababa. So ayan, pag nalinisan po, natanggal yung ibang mga punong kahoy na nakaharang, kita na po yung mga windmill na itatayo dyan. So dito nga lang po sa pwesto ko, kita po yung binuldozer para po maging kalsada ng windmill. Sa ngayon po, madami pong truck na nakakasalubong o na kakasabay papunta po dito sa bundok ng Paete at ng Kalayaan kasi po ongoing po yung construction. So yan naman po mga ka-farmland, kahit bako-bako ang aming kalsada, soon after po ng construction ng mga windmill na yan, yan naman po ay ipapaayos. Ang property po ay paganoon, papunta po doon. Tapos yan, simula doon, yan po yung pinakakalsada na. So yan nga po ay may frontage na nasa 120 meters frontage po ng dikit sa kalsada. Cemented road po yan mga ka-farmland, hindi po yan rough road. Ayan po, nung nakaraan na tagbunga ng lansones, madami po bunga yan. So ngayon po kasi nagtag-init na, parang ngayon po ay tagsibol, nagsisitubo na po yung mga bago niyang mga dahon.
Ito naman mga farmland, kaunting linis lang po naman to kasi yan pong ano na yan, mga damo na yan, malalambot lang po yan. Kasi dati nga po, pinatabasan na po ng may-ari ng lupa. So, inayos na po ito, nilinis na para nga naman po kaaya-aya pong tingnan. Mga ka-farmland, pwede pa po kayong makapagpatayo dito ng bahay dito sa gitna, ng kubo, or kung pwede pa po kayo din na magtanim ng iba pa pong punong kahoy na gusto ninyo, aside po dito sa mga nakatanim dito. Kasi 8,338 square meter po ay malaking lupa na din yon. So, malawak na din po yun mga ka-farmland. And then, pwede nyo nga pong i-develop ulit yung pong dating fish pond. Ang nilagay po dyan dati na may-ari ay tilapia po at hito. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng aking followers, subscribers, and viewers. Bye-bye!